So, eto nga po, sa tindi po ng pinsala ng bagyong, ginawa ng bagyong Tino doon po sa Cebu, hindi po maiwasan ng ating mga kababayan na, na maghimutok kay PBBM. Alam niyo, parang nagsusumbong sila sa tatay nila. Panoorin po natin. Sinumbong ng mga Cebuano kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan naman ng evacuation warning ng manalasa ang bagyong Tino. Nagsorry naman ang Pangulo na minadong nagkulang sa paghahanda ang pamahalaan. Live mula sa Liloan, Cebu, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, anong assessment ni Pangulong Marcos sa pagbisita niya dyan sa Cebu? Jiggy, flash flood daw at hindi malakas na hangin ang nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Cebu, ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School dito sa Liloan. Isa ito sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa paaralan muna, pansamantalang tumutuloy ang nasa 126 na pamilya o higit 500 individual. Namahagi rin ng Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa DSWD. Nadiskubre rin ng Pangulo na 23 silid-aralan sa Tiltilon Elementary School ang tuluyang nasira ng baha. Personal din kinumusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Barangay Kotkot sa Liloan. Nagsumbong ang mga residente sa naranasan nilang matinding pagbaha. Pakinggan natin ito. Parating lahat yan. Pero yun muna, bubuhayin muna namin kayo, pagkain at saka tubig. Jiggy, reklamo rin ng ilang bakwit, walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Wala raw silang narinig na sirena. Wala rin daw silang nadalang mga gamit at pagkain dahil nabigla sila sa flash flood. Jiggy. At bukod sa Liloan, saan pa bumisita si Pangulong Marcos? Jiggy, nag-inspeksyon din sa Talisay City si Pangulong Marcos. Binisita niya ang Mananga Bridge kung saan makikita ang halos na wipe out na mga bahay dahil sa baha. Pinuntahan din ng Pangulo ang mga nasalanta ng bagyo roon. Nagsagawa rin ng closed-door situational briefing si Pangulong Marcos sa Kapitolyo kasama ang mga miyembro ng gabinete at lokal na opisyal. Tinalakay raw ang assessment at nilatag ang mga kailangan ng bawat LGU sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations. Jiggy. At di ba na magiging aksyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima? Jiggy, matapos ang briefing, sinabi ni Pangulong Marcos na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa no-build zone. Magtatayo rin daw ng temporary shelter para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, tuloy raw ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Makakatanggap daw ang mga residente na nawalan ng tirahan ng 5,000 pesos kung partially damaged ang kanilang bahay at 10,000 pesos naman kung totally damaged ito. Nakiramay rin ang Pangulo sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Nagsorry ang Pangulo sa mga binagyong Cebuano. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok kami sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Jiggy, base sa tala ng Office of the Civil Defense, umabot na sa 188 ang namatay sa pananalasan ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Pinakamarami ang galing dito sa probinsya ng Cebu. Samantala, pinaghahanda rin ng Pangulo ang Northern at Central Luzon para naman sa paparating na Bagyong Uwan na pinangangabahang magiging isang super typhoon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni So nagsusumbong po mga kababayan natin sa Cebu dahil nga po
parang kulang yung pagpe-prepare dito po sa paparating na bagyo. Medyo ano to medyo parang nga talagang napabayaan parang medyo ano po, hindi po maayos ang naging pagtugon sa kalamidad na ito. Meron po diyang paliwanag kung bakit. Ito po. Sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Live mula sa luna ng batikos ang ilang mayor at board members sa Cebu. May nakaschedule kasi silang biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Live mula sa TV5 Media Center, nunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, para saan ba itong biyahe ng mga opisyal na ito? Pinili nga ng Foreign Travel Authority yung 7 Cebu mayors at isang board member patungo naman ng Europa. Ilan nga dito sa mga nag-request ng Travel Authority ay sina Catmon Mayor Avis Ginoong Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Linoan Mayor Aljo Fernando Frasco at Cebu Board Member Red Duterte. Base nga sa mga dokumento ay patungo ng United Kingdom itong mga opisyal. Personal travel daw itong pagtungo nga sa United Kingdom o sa Europe nitong mga opisyal na ito. Nagsimula yung pag-alis noong October 30 at yung pinaka-late naman na uwi o babalik sana ay sa November 11 pa. Lahat ng yan ay naiproseso yung request sa pagitan ng September 3 hanggang September 24 at pirmado naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro. So lahat ng yan ay nangyari at naprubahan bago pa nga mangyari itong 6.9 magnitude na paglindol dito sa Cebu. At ito ang pananalasa ng Bagyong Tino nitong Martes. November 1 pala ay nagbabala na o nagbigay abiso itong pag-asa na magkakaroon o posibleng may pumasok na malakas na bagyo sa Visayas at sa Mindanao. Kaya naman itong mga kritiko ay grabe yung pagtiwalag nila o yung pangungutya dito sa mga opisyal nito. Yung iba, tinawag nga nila na walang delikadesa o integridad kung tumuloy nga itong mga opisyal na ito pa Europa. Lalo't nasa ngayon pa nga ay bumabangon pa lang itong kanilang mga kababayan dito nga sa pinsala pa rin nitong lindol. At yung ilan naman ay naintindihan naman at dinepensahan itong mga mayor at itong board members. Sinabi nila na wala raw kamalay-malay yung mga ito na magkakaroon nga ng ganitong kalakas na bagyo. Jiggy. So Rainiel, ito'y natuloy din sila o kumbaga parang nandun pa lang yung mga permiso nila para makabiyahe? Jiggy, for the past 3 days, ito pa rin yung kinukumpirma ngayon ng karamihan. Kung natuloy nga ba yung 7 opisyal na ito, yung 7 mayor at yung isang board member. At kanina, nakausap din natin, very quick itong si Governor Pam at sinabi niya na hindi muna ito yung kanilang priority kaya hindi niya muna pinasisilip. Pero darating daw yung panahon para nga sa mga ganitong klaseng bagay. At tinawagan rin natin yung ilang mga sources natin na makakapag-connecta dito nga sa mga opisyal na nabanggit doon sa dokumento pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang tugon sa atin. Jiggy. At may pahayag na bang DILG tungkol dito? Jiggy, yung opisyal na pahayag mula dito nga sa DILG ay wala pang inilalabas pero nakakuha yung News 5 doon sa mga source natin doon sa loob at mismong sa legal section din nitong ahensya. Sinabi nga nila na kung pagbabasehan natin yung pagkuha nitong Foreign Travel Authority bago pa man yung bagyo ay wala namang mali doon sa proseso. Magkakaroon lang tayo ng aberya at pananagutan yung ilang mga opisyal kung mapatunayan nga na tumuloy pa rin sila sa kanilang foreign travel sa kabila nga ng banta nitong si Bagyong Tino. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Ayan. So, eto pakinggan ninyo yung sa may unang part. Ayan. San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Linoan Mayor Aljo Fernando Frasco, at Cebu Board Member Red Duterte. Base nga sa mga Cebu Board Member Red Duterte. Abay, saan pupunta yan? Saan pupunta yan? Duterte Duterte, saan pupunta yan? Siyempre, baka pumunta doon kay Digong.
Yan ang hinala ko eh. Kasi nung sinabi pong Europa, nasamba ang dahig. Samba ang dahig, 'di ba? Sa Europa 'yan. Baka pupunta sila doon sa sa dahig. Kaya po mga nag-alisan para dalawin si Digong. Ganun talaga. Uunahin nila kapakanan ni Digong kaysa kapakanan ng kanilang mga constituents. 'Di ba? Okay. Ito pong dahig sa the Netherlands to. Euro po 'yan. Kaya po nung nabanggit tong balita na to, tapos meron pang Red Duterte na kasama, naisip ko baka itong Red Duterte na ito ano ba tawag dito? Related kay Digong. Tapos pupunta doon sa dahig. Kunwari lang na United Kingdom lang, pero magsa-side trip papunta po doon sa kulungan ni Digong. Papasyal doon sa dahig. Kasi marami po talaga namang mga marami pong mga taga Cebu ang talagang solid Duterte. Baka yun po pangarap nila, mapuntahan po nila si Digong. Kaya hindi na tayo magtaka kung kung ito pong mga taong ito ay unahin. Itong tignan natin yung map ng dahig. Tignan natin dito kung gaano kalayo yan sa United Kingdom. Alam ko malapit lang yan eh. Okay. Tignan natin kung kung gaano kalayo. Kasi pag ito nalaman-laman natin na pupunta lang doon kay Digong, inuna pa pagdalaw kay Digong. Kahit na sabihin ninyong wala pang bagyo, wala pang lindol, nag-ano na kayo diyan. Gusto niyo nang pumunta ng kay Digong. Ayan ito yung Netherlands, papunta po doon sa UK. Malapit lang, 11 hours lang. Para ka lang pumunta ng Ilocos pala nito eh. Baka kaya nila inuuna itong pagpunta nila sa United Kingdom para makapasyal kay Digong doon sa Netherlands. Sana may mag-imbestiga diyan. Kasi ang alam ko, kapag binigyan ka ng travel authority, pag sinabing United Kingdom ka lang pupunta, United Kingdom ka lang. Hindi ka pwedeng pupunta ka sa ibang lugar katulad nun. Ito po yung United Kingdom. Pero malawak yan. Hindi natin alam kung saan yung talaga sila bumaba. Kung Manchester ba, kung pumunta ba silang Liverpool, kung pumunta ba silang Glasgow, Edinburgh, sa York, sa England, London. Magkalapit lang kung dito sa London ka manggagaling, pupunta ka ng dahig, malapit lang, tawid lang to, parang tawid ilog lang, ilang oras lang yan. Magkalapit lang, ayun Ito na United Kingdom ito na yung Netherlands baka pag ito naimbestigahan at tumawid po ng dahig, si Bakin sa pwesto yung mga mga mayor na yan. Dahil mas inuna pa nilang puntahan si Digong kesa manatili sa bansa at antabayanan ang kung ano man ang mga kalamidad na darating para on the spot pwede silang makatulong agad-agad sa ating mga kababayan. Hindi pwede yung sabihin na naka-standby naman ang munisipyo, nandiyan naman ang ating mga tauhan. Mga taga municipal municipal
risk and reduction, disaster, ganyan, disaster risk and reduction and risk management. Hindi po pwede sabihin ganun yun. Uunahin mo pa pagbabakasyon mo, o kaya pag nalaman nila may paparating na bagyo, umuwi kagad sila. Di ba? Kaya talagang magsusumbong talaga mga kababayan natin kay PBBM dahil nga po, ayan wala mga mayor, walang board member nila na Duterte. Sana may mag-imbestiga talaga na DILG para malaman kung ito ba mga halal ng bayan na ito sa Cebu ay namasyal ba sa dahig. Kasi baka talagang dahig ang punta nito mga to Diba? Sa totoo lang, kita nyo, Pangulong Bongbong Marcos ang tumutulong. May maitutulong ba si Digong sa Cebu? Wala. May magagawa ba si Digong sa Cebu? Wala. Bulok sa kulungan yan. Kaya alam nyo, kahit ano gawin nyo suporta kay Digong, bulok sa kulungan yan. Wala na magagawa yan. Hindi na kayo matutulungan yan. Gobyerno pa rin ang magiging takbuhan ng mga kababayan natin, hindi si Digong. Damayan nila sa Himas Rehas ang poon nila. Yun nga po, Ate Gemma. Ate Rosemary, grabe, parang nasalot ang Cebu. Tapos sasabihin ni Sara na wag humingi ng tulong sa gobyerno natin. Pagbalik nila, wala na mga bahay nila. Hindi sila makakapasok doon. Pamilya lang pwede, sabi ni Rosemary. Oo nga. Lumindol uli ang Cebu kanina, Boss Mac. Naku naman, tuloy-tuloy naman ang niya, Yes po, dalawa po live ko, Ate Gemma. Isang patayo, isang pahiga. Ayan. At alam ko, pagdating ng niyan, mag-merge na yan, dalawang yan. Pwede na siyang, yung mga comment ninyo sa patayo na live ko, makikita rin sa live ko na horizontal naman. Ayan. Nakakapagtaka bakit po sabay-sabay sila pumunta ng UK. Baka nga dadalaw kay Digong. Baka magpapasalamat kay Digong kasi nanalo sila nitong 2025 election, di ba? Kasi mga Duterte yung mga yan mga taga Cebu. Kaya siguro talagang papasyal doon. Puro Cebu ang tinatamaan ng sakuna. Oo nga, Nabo. Yes, Boss Mac, may lindol kaninang hapon, 4.4. Buti na lang, mahina po, Kasi kapag 4.4, kahit minsan mga tao hindi na maramdaman yan Pero yung yung mga 6, yan ang delikado pag mga umakyat ng 6. Sana po maimbestigahan yung mga tao na yan, yung mga mayor at vice board member para makita kung yan ba namasyal lang kay Digong. Kasi kapag namasyal lang kay Digong, si Bakin na sa pwesto yung mga yan. Huwag nyo na iboto yan. Inuuna pa pagpunta kay Digong kaysa tulungan kayo mga taga Cebu.